Magandang gabi mga kabayan. Sama na kayo sa isa na namang masaya at exciting na fishing adventure. Kakauwi lang naming mag-asawa galing simbahan. At bago pa kami umalis kanina, minasa ko na ang dough para sa ating super sarap na homemade pizza na kakainin natin mamaya. Pagkatapos namin mag-enjoy sa hapunan, biyahe na kami ni Kabayan Lloyd papunta sa aming fishing destination. Tara, samahan niyo kami at panoorin kung paano ko ginawa ang aming homemade pizza. Siguradong sulit. Siyempre, shout out muna sa lahat na solid supporters at sa mga nag-request ng shout out. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong content, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang video na ito. Tara na, simulan na natin ang fishing adventure. A few moments later. Mga kabayan, nandito na kami sa aming fishing spot. Kami lang po dalawa ni Kabayan Lloyd. Si Kabayan Henry pagod sa trabaho. Si Kabayan Inso nakabakasyon pa sa Pilipinas at si Bulit nandun pa rin sa Pilipinas. Kaya abang-abangan nyo kung ano ang maunang mahuli namin ngayong gabi. At ito na, si Lloyd ang nakabuhay na mano. Ayan ang huli ni Kabayan Lloyd, lambing na matambaka. Ang pain yan, ang huli ko na pusit. Ngayon mga kabayan, ako na naman ang nakahuli. Akala ko ayaw nila ng sabiki. Gusto nila yung pain na pusit. At ito na, may sumibad na sa sabiki ko. Yan, ang sa ilalim pa yung sinibad. Ito na yung ginawa ko, utso-utso. Dati hindi ako marunong nito, matagal ko din itong pinag-aralan. Natuto lang ako nito ni Master Cleo. Galing kasi yun, taga Jinsan, kaya magaling sa fishing. Kaya ako, dito lang ako sa Vanuatu natuto. Laking bundok kasi ako mga kabayan. Ayan na po ang aking huli na matambaka. Meron na po kaming pamain at si Lloyd may huli na rin. Yan, nagustuhan yung pamain ni Lloyd na pusit. Yan po ang aking unang huli. Ayan mga kabayan, si Kabayan Lloyd na naman, nakahuli na naman siya ng matambaka. First time to mga kabayan na matambaka sumibad sa pain. At ito, pakiramdaman ko, parang may huli ako o nakawala ba? Ayan, parang meron mga kabayan. Ayan, yung huli ni Lloyd, pinasok na sa cooler. Yan. Oo nga, meron pa. Kala ko nakawala na.
Kasi tinutok ko muna yung kamera kay Kabayan Lloyd. Tuloy-tuloy pa rin ang sibad ng mga matambaka, mga kabayan.
Mga kabayan, may dumaan. Ayan, pasok sa sibot. Yan, lagay natin sa cooler. Ayaw ko tong hawakan kasi dumikit sa kamay, tagal matanggal. Ayan po mga kabayan. Pangalawa na yan mga kabayan. Kaninang una, hindi ko na kuna ng video. Si Kabayan Lloyd yung nakahuli niya. At may matambaka pa lang naligaw dito. Dapat sa kabilang cooler lang yung matambaka na yan. Ito mga kabayan, tuloy-tuloy pa rin yung sibad ng matambaka. Maginaw mga kabayan, inom muna ako ng hot choco. Mga kabayan, lilipat kami ng pwesto pero dinaanan ko muna to si Kabayan Bimus. Tumawag to sa akin kanina nung umuwi yung mga kaibigan niya. Siya yung pumalit kaso hindi umandar yung bangka niya. At dito na kami sa aming pangalawang spot. Ito po yung spot ng mga vermilion snapper. At ito yung ibaba ko muna. Magpain ako ng buong matambaka kasi maraming dito. May raming mamaw. Baka sakali makahuli ng mamaw. At si Kabayan Bimo, sabi ko sa kanya, hilahin ko lang siya kung saan gustong spot niya. Doon ko siya idalhin. Sabi niya, ayos lang daw. Mayroon naman daw siya dalang sagwan. Pero baka bukas, daanan ko rin yun. Baka wala pa rin magre-rescue sa kanya yung may-ari ng bangka. At ito na, yung ipain ko, yung buong matambaka. Yan, dito natin ilagay sa bandang gitna. Ayan po mga kabayan, yung huli naming matambaka. Ginawa ko ng pamain at ayan na, binaba ko na, abang-abangan na lang natin. Mga kabayan, dalawa yung binaba ko. Pagkatapos ko binaba yung buong pain na matambaka, nagbaba din ako ng sabiki. Habang si Lloyd nagbaba ng pang vermilion snapper. Kung may sisibad na kay Kabayan Lloyd, saka na rin ako mag-vermilion snapper. Baka sakali muna ako, baka may matambaka rin dito. At ito, may sumibad, kaso nga sumabit. Yan, sumabit ata to sa linya ko ng buong napain na matambaka. Malakas kasi ang agos. Yan, pagtsagaan na lang to. Sana hindi to makawala. Ayan mga kabayan, hindi matambaka yung sumibad sa sabiki. Barakuda, hindi man to niya sinibad, natamaan sa may batok. Ayan, huli ka. Yan o, barakuda mga kabayan. Tingnan nyo mga kabayan, yung buong pain. Sinibad, kaso nga, dun lang sa may batok. Iniwasan yung hook na sa bandang gitna. At ito, palitan ko ng pamain. May dumaan kanina na flying fish na huli ko sa sibot. Ito, buhay pa. Ito na naman ang ipalit ko. Baka hindi na yun sisibarin yung matambaka kasi may tama na sa batok. At ito na, ibaba ko. Sana makahuli to ng mamaw. Ayan o, si Kabayan Lloyd may nahuli. Maliit na puli. At sa akin mga kabayan, may sumibad na rin. Pero hindi na to sabiki mga kabayan. Nagpalit na ako ng pang vermilion snapper. Kasi sabi ni Lloyd may nagparamdam na daw sa ilalim. Kaya pinalitan ko na. Sayang yung pagkakataon.
Baka natunto na naman namin yung spot ng mga vermilion snapper katulad nung nakaraan. Nakarami din kami dito. Puno yung cooler namin. Yan na, malapit na. Yan, kitang-kita ko na mga kabayan. At ito, panoorin nyo habang nasa baba pa. Ayan, umpisa na ng mga vermilion snapper. Ayan o, buhay na buhay pa. Gusto pang bumalik sa ilalim, wala ka nang kawala. Hook ka na. Sa cooler na ang bagsak mo. At ito na, iangat na natin. Ayan po, unang huli natin ng vermilion snapper. Sana tuloy-tuloy na to mga kabayan. Ang pain natin, yung huli kong pusit sa sibot, hindi ko na nakunan ng video. Ayan o, good size. Ito mga kabayan, vermilion snapper na naman ulit. Sunod-sunod na yung sibad nila.
Ayan o mga kabayan, hindi ko na pala nabilang yung mga nahuli ni Lloyd. Marami na pala siyang nahuli, hindi na nakunan ng video. Ayan o, puno yung maliit na timba. Malimit yan, hindi ko na nasama sa bilang. Nakarami na pala si Kabayan Lloyd. Ayan mga kabayan, tuloy-tuloy pa rin yung batak ni Kabayan Lloyd. Ayan. Nasa dulo kasi si Kabayan Lloyd. Ayan, tuloy-tuloy pa rin yung sibad ng Vermilion Snapper. Hindi ko nabibilangin, hindi ko na nabilang. Dami na palang huli ni Kabayan Lloyd kanina. Ayan mga kabayan, yung pawain ko na buong matambaka at saka yung flying fish. Wala tayong nahuli. Ngayon, nagpalit ako ng ulo. Ulo ng matambaka. At ito, may sumibad. Ayan o mga kabayan, snapper ang sumibad sa ulo ng matambaka. Yan, good size na naman mga kabayan. Ibang klaseng snapper na naman to. Hindi ko alam anong klaseng snapper to mga kabayan. Ito mga kabayan, puno na naman yung timba ni Kabayan Lloyd. Pangalawang timba na to. Salin ko na naman sa sa cooler. Ayan, kalahati na po yung cooler namin mga kabayan. Marami na namang mga Vermilion Snapper.
Good morning mga kabayan, maliwanag na. Tuloy-tuloy pa rin ang sibad ng mga Vermilion Snapper. Mga kabayan, may sumibad sa akin. Parang good size to mga kabayan. Hindi galaw Vermilion Snapper to. At ayan na mga kabayan, naaninag ko na, puting-puti. Ayan mga kabayan, thank you Lord, Mamsa. At least may pahabol pa mga kabayan. Nakahuli din kami ng Mamsa. Ayan, hinawakan ko na lang. Hindi ko na ginamitan ng hook kasi matagal kami naglabanan nito. Kaya medyo nanghina na siya. Ayan, biglang nabuhay. Doon pa sa tangsi ko nagwala. Yun na ang problema ko nito. Buhol-buhol na tong tangsi ko. Ayan mga kabayan. Siguro lampas 3 kilo to. At mga kabayan, kami po ay pauwi na. Bago kami uuwi, linisin ko muna tong huli ko na mamsa. Ito yung pang-ulam namin, yung mga nahuli namin na ibang isda. Pamigay lang namin yan sa aming mga kaibigan na OFW din dito sa Vanuatu. Kailangan namin linisin dito kasi mahirap maglinis doon sa apartment. Ang daming langaw. Di kasi kami pwede makapasok doon sa apartment ni Kabayan Bulit kasi nakapagbakasyon si Kabayan Bulit nasa Pilipinas. So ito na lang ang gagawin ko. Linisin ko muna tong mamsa. I-slice ko na para pagdating sa bahay. Lagay na lang to sa freezer at saka yung buto-buto nito sigurado yun ang lulutuin ng asawa ko. Pang-ulam namin sa tanghalian. Masarap na sinigang na mamsa. At pasensya na mga kabayan, nahirapan talaga ako magkatay nito. Hindi kasi ako sanay. Saka yung kutsilyo ko hindi pa matalim. Pero pagtiyagaan ko na lang to. Importante pagdating sa bahay, linis na.
At ito na mga kabayan, nilabas ko yung lahat na huli namin na mga vermilion snapper at yung iba pa, yung matambakan nandun sa kabilang cooler, sa orange na cooler, hindi na namin nilabas. At ito po lahat, kukunan lang namin ng video at saka picture. Pagkatapos nito, pagsisiparate na namin to, lagay na namin sa plastic para pamigay na namin to lahat. Tama na yun sa amin, yung isang buong mamsa. Kaya bibilangin ko na lang yung mga pagbigyan namin. Ayan, si Kabayan Lloyd nag-umpisa na magbalot. Para pagdating namin doon sa Port Villa, yung madaanan namin, idaan ko na lang sa apartment nila. Yung iba, tawagan ko na lang para kukunin nila doon sa apartment namin. Yan o, yung huli ko na 2 makiril. May iba pang matambaka dito. Lagay na namin yan sa plastic. Ayan, wala muna tayong live ngayon kaya dito ko na pinakita sa inyo yung lahat na huli namin. Kasi walaan man si Kabayan Bullet at saka wala naman ibang magparty nito. 2 lang kami ni Kabayan Lloyd at isa nga pong apartment lang kami. So yan lahat, pamigay na namin sa aming mga kaibigan. Ayan, maliwanag na mga kabayan. Ang ganda na ng tanawin. Naabutan na kami ng sikat ng araw. At ito na po, natapos na namin pinagbalot ng plastic. Lahat po yan, pamigay na namin yan pagdating namin doon. Ayan pa. Marami-rami din na mapagbigyan nito mga kabayan. Ayan mga kabayan, hinatak na namin yung angkor. Yan po ang style namin dito. Hihilahin lang namin at saka may floater para lulutang na lang yung angkor. At ayan na. Yung angkor sa stopper, nandoon na yun yung angkor sa may floater. Kaya hihilahin na lang ni Kabayan Lloyd yung tali. Ayan, naisampa na namin yung angkor at daanan na lang namin si Kabayan Bimos. Baka hihilahin na lang namin siya papunta sa tabi. At ito na, si Kabayan Bimos. Ihilahin na sana namin siya kaso yung angkor niya, hindi niya mabunot. Kaya gagawin namin ito. Lipat na lang yung tali ng angkor niya. Kami na maghila kasi hindi na siya pwede maghila. Hindi na umandar yung makina niya.
Ayan, habang kami ay maghatak sa angkor niya, dahan-dahan na lang daw siyang magsagwan papunta sa tabi. Baka matinding batakan to kasi talagang sabit na sabit yung angkor niya. Ayan na, kinabit na namin yung floater at umpisahan na naming hatakin. Ayan, sana mahatak to. Talagang kapit na kapit mga kabayan, hindi talaga nagmo-move yung floater. Ayan, ayaw talaga. Ayan mga kabayan, hinabaan namin yung tali para may puwersa. Ayaw pa rin mag-move yung floater. Talagang kapit na kapit mga kabayan. Ayan mga kabayan, ginawan ko ng ibang paraan. Hinila namin yung tali, tinapat namin sa bangka at saka nilagay ko sa dulo. Hindi ko na hinila. Pinorward ko na yung bangka para tumayo yung tubo. Baka yun ang sumabit. At ito na. Hila na namin mga kabayan. Kaso nga yung tali nila walang stopper. Yun ang nangyari pagka walang stopper. Dapat nasa taas na yung angkor. Pagka hinila mo, bababa ulit. Hindi katulad yung sa amin, mayroon siyang stopper before sa angkor. Kaya hihilahin namin ulit. Ayan mga kabayan, malapit na kami sa tabi. Matagal talaga namin na hinatak yung angkor. Nauna pa yun si Kabayan Bimo sa tabi na nagsagwan lang. At yan mga kabayan, i-share ko na naman sa inyo yung fishing adventure namin dito sa Vanuatu. Kung nagustuhan nyo ang aming video, huwag nyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. At kita-kits na lang tayo mga kabayan sa next year kasi last ko na fishing to this year 2025. December 7 na flight ko na po, bakasyon sa Pilipinas. So next year na ang balik ko dito sa Vanuatu. Yan mga kabayan, maraming salamat po. God bless you all.